Kapistahan sa mga niños inocentes o mga kabataan nga wala pa gyud sila'y kalibutan, mao pa lang mahimugso nining kalibutan na mga pipila pa lang kabulan gikan silang pagkahimugso, wala gyud sila'y kalibutan ngano nga sila pamatyon, ngano nga sila gipamatay, ngano nga sila mamahimo nga isakripisyo. Mga kabataan nga walay kalibutan, mga kabataan nga walay sala nga nabuhat apan gisilutan sa kamatayon tungod sa usa ka hari nga insecure, tungod sa usa ka hari nga hakog sa gahom, nga sa dihang nabalitaan niya gikan sa mga dumuduong nga gikan sa sidlakan, nga nangita sa bata nga natawo nga mo'y maghari sa mga Israelita, miabot sa Jerusalem o gikan kanila nahibaluan ni Herodes nga adunay natawo nga usa ka bata nga mao'y mahimong hari sa Israel. Si Herodes nga hari kaniadto, nahimo siyang hari tungod kay gi-appoint man siya sa Roman Empire. Mamahim siyang hari didto, gitudlo siya. Dili kayo siya ang legitimate nga kanang sumusunod sa pagkahari sa Israel. Umbusa sayang pagkamatngo ni ini nga adunay mahimong hari, nataw na ang mahimong hari, dili siya buot nga ang iyang gahom, ang iyang gingharian, iyang i-give up, iyang i-surrender ngadto ni anang legitimate nga king sa mga Israelita nga gipahimugso. Busa ang iyang pagkahakog sa gahom, ang iyang pagkahakog sa iyang bahandi sa iyang kingharian, nagdala kaniya ngadto sa usa ka laksot nga plano, ang plano nga pagpatay kang Hesus. Unya kay kadtong mga dumuduong nga iyang gikasabot, ipahimangnuan man pud sila sa Ginoo nga dili na mobalik ngadto kang Herodes, miagi sila sa laing dalan. Samtang si Herodes nagpaabot, he came to realize nga wa na mamalik ang mga dumuduong, nga wa na mobalik og mutaho kaniya kung asa dapitan na tao ang bata. Apan sa ilang unang panag-meeting nila, nahibaw-an pinagi sa mga pangulong pari, pinaagi sa mga kaparian dito nga miingon ang kasulatan, sa lungsod sa Bethlehem mataw ang bata nga mahimong hari sa Israel. Bisan wala mamalik ang katong mga dumuduong, apan si Herodes natanom siyang hunahuna, ditong dapita sa Bethlehem ipahimugso ang bata nga mahimong hari. Busa kay nasiguro naman gayud ni Herodes nga di na mobalik katong mga dumuduong sa iyang kapungot, mimando siya sa iyang kasundaluhan. Pag ngadto sa lugar sa Bethlehem og sa mga kasikbit nga mga balangay, og ang mando niya patyon ang tanang bata nga lalaki edad 2 anyos paubos. Busa ang mga kasundaluhan sinunod ang mando sa ilang hari. Mingadto sa Bethlehem og sa mga kasikbit nga mga balangay, og way ko kaluoy ang mga bata gipangduslak, gipangdughang sa ilang mga espada, ang mga bata nangamatay, way kalibutan, nganong gipatay ko, nganong ingon ani akong gidangatan, way kalibutan, mga inosenteng mga kabataan gipamatay tungod sa usa ka hari nga insecure, tungod sa usa ka hari nga mimando kay hakog sa gahom, hakog sa bahandi. Ang mga kabataan biktima sa kabangis sa usa ka hari. Namatay sila tungod kay ang usa ka hari nga dili buot nga ang iyang gingharian ug ang iyang gahom mailog ni Kristo nga mo ang tinuod nga hari sa Israel. Namatay sila tungod sa mando ni Herodes. They died in the name of Jesus because sa ngalan ni Jesus sila gipamatay. Ang pagpatay kanila usa ka buhat nga niluog ba, usa ka buhat sa katawo nga bangis og hakog sa bahandi og sa gahom sa iyang pagkahari.
No ingon ni ini, tatot na naon nga Niños Inocentes sa ato man na bay mga kuan nga mga kabuang pud nato no kay basta December 28 kay mao ni ang mga tigpangilad sa mga tao o tigpangilad kay Niños Inocentes daw. Apan ang gut kay pasabot sa Niños Inocentes dili mangilad kundili atong pamalandungan ang pagbuhis sa kinabuhi sa mga bata nga bisag wala sila sa laod nga nahimo sila gipsilutan sa kamatayon tungod sa mando sa usa ka bangis nga hari. Now atong tan-awon nga karong panahona kung kaniadto si Herodes posible nga ginatos ang iyang gipapatay kay sa Jerusalem o sa Bethlehem o sa mga kasikbit nga mga lugar. Una imagine nga more than 2,000 years ago di pa ing anak kadaghan ang mga tao dito sa maong dapit. So boss ay nga to nga mga hundreds lang siguro ang gipamatay ni Herodes kaniadto sa iyang mando. Apan karon atong pamalandungan ang gipamatay nga mga inosente nga mga bata. Wala tuguti nga mahimugso nining kalibutana, inosente nga mga kabataan nga naa pa sa taguangkan sa mga inahan, sa mando sa usa ka hari o usa ka gamhanang nasod o sa mando sa mga bisan kinsang tao nga adunay gahom. Millions ang mga nangamatay nga mga inosente nga mga kabataan. Millions ana pa sa tiyan, gihukman na nga patyon, unsa ba kaysa nining mga bataa? Ang nakasa ang ginikanan, ang nakasa ang inahan ug ang amahan. Nganong maglipay-lipay, nga di man di ay mo andam mo atubang sa katungod o kaakuhan, nga bunga sa inyong lipay-lipay. Kana bang ingon nga GKK? Sanang GKK, gugmang kinawat-kawat. Kana ganing manag-uyaw pa bitaw. Dili pa na panahon, pero tungod kay ang gugma kinawat-kawat lagi, so tanawa sa pagpangawat-kawat ninyo na ay negative nga binhi. O kanay negative nga binhi, o sa hukom sa tatay, o sa hukom sa nanay, ipalaglag. Karon millions and even billions siguro ang nangamatay ng mga kabataan sa tibuok kalibutan because of the so-called abortion. Business pod nagpaluyo nining abortion. Sa akong mga nabasa nga mga articles kaniadto, kana di ay pungkuan kanang fetus bitaw sa ilawom. Ilan nang kuanon ilaglagon kay kuhaon ang oil. Kuhaon ng oil o na ibutang sa mga cosmetics kay maayo kaayo magpa-rejuvenate sa imong nawong. No? Ang oil ni ana is first class cosmetics for rejuvenation sa imo. Ikaw tiguang na ka, nangunot na ka, ang gamito nila pagpa-rejuvenate para bata kag naong, bata kag panit, usa ka na siya sa gigamit karon. Ikaduha nga mga articles nga akong nabasa is about nindot og lamian nga kanon ang bata nga aborted. Kana ba nasa tiyan pa kay humok pa ang bukog, lami pa kay sa mitsado. Go to other countries, mahal kaayo ang serving niya ng usa ka serving nga order ni anang fetus. So, grabe, business. Sa likod anang abortion, it's a big money in abortion. So mao na nga ang simbahan lokop sa tibuok kalibutan, even if some governments or some countries legalize abortion, the church stands up that we saying no to abortion because abortion is against the law of God. Thou shalt not kill, thou shalt not murder, especially those who are innocent. So pagkanindot no nga, ingana bitaw, mibarog ang simbahan. Tungod ni ana, kay karon minilyon ka mga kabataan ang mamatay, naa pa sa tiyan, wa gyud sa, kisa may nakasa ana. Of course, ang tatay o nanay.
Nganong gaduwa-duwa tuod mo? Duwa-duwa mo din na. Pag duwa-duwa ninyo, naihog, ginha nga kwan. Una ang kaning inyong bunga mo, inyong patyon. Mas mayo pang kamo ginikanan siguro may patyon. Kay mao nagparawa na magduwa-duwa. Mauron. Okay ra kayo magpalami-lami pero na gani bungas kalami may managan ta o tanawa hukman na to kung mapakataw man gani ang maong bata asa ibutang atos lola og lolo. So ang lola og lolo intaw may magkugos-kugos ingana mao na maayo na lang kay nay lola og lolo. May na lang kay nay orphanage sa mga kabataan kaysa imog yung patyon. Ngano man, the greatest sin against God, the greatest of all mortal sin is killing an innocent baby. Mabitaw nga sa simbahan nga dili basta-basta makaforgive ang pari ni anak nga sala. Kay reserved na siya nga sala. Only the bishop is allowed to forgive. Pasalamat ta sa Year of Mercy nga gi-declare ni Pope Francis, giving the faculty to all priests to forgive sins of abortion. Kamo kang magpakumpisal ko diha sa kumpisalan na ay mangumpisal in town. Oy Ginoo ko, diha gi ka isa nga murag ako may nasuko kay katulo na hitabo nga nagpa-abort. Lain-laing laki ang amahan. Una katulog yun niya gipapatay ang iyang anak. Og tungod sa kanang wa gyud ko nga di ko mahiluna ana siya. Niundang kog pakumpisal on that day. I exited from the confessional box and stopped hearing confessions because my conscience cannot accept that a mother who enjoys doing this but kills her own baby. Oh my God, murag ang akong kalag, murag ang akong konsensya, di yun makadawat. So migawas ko sa kumpisalan, miulit ko sa kumbento. Grabe, nilingig kaayo. Nangaunsa naman itong kalibutan karon. So ang Niños Inocentes nagpahinomdom ka nato nga ang mga kabataang inosente kinahanglan ampingan. Kung nahimo siya sa GKK nga pamaagi, ampingi gihapon. Kung nahimo siya sa gugmang kinawat-kawat, ato ba nga ang resulta sa imong pagkawat-kawat? Naidaghang mga ginikanan nga way anak, pwede ra gyud ihatag. Kung di ka makaako pagbuhi sa imong anak, nga bunga sa imong pagkinawat-kawat, kung wa kay ginikanan nga kabinlan, hatag sa orphanage rather than killing your own son or your own daughter. That makes you committed the sin, the greatest of all mortal sin is the intentional killing of your baby, even inside the womb. Mas maayo pa nang na-slide ka, unfortunately, kanabitong na accidentally na-slide ka, na-abort siya, that is not your intention. But it happened that way. Pero kana yung intentional nga imong patyon ang imong anak sa imong taguangkan o niya apoy amahan moingon mo sugyot nga ato na lang ipa-abort kay di pa man ta ready. Di pa mo ready. Pero ready na mo magkiat-kiat. Mo na dili ready. Busa kung dili mo ready, ayaw sa pagkiat-kiat, way kawat-kawat. So mao na kana man nag-uyab gani, ayaw pangawat. Kung siya ingon sa Ginoo, ayaw pa ngawat. Dili pa man na paras inyo, ayaw pa ngawat. Kay ang mangawat, mapriso. Unya, arong dali or way ebidensya, ipalaglag ang bata. Nangaunsa naman itong kinabuhi karos kalibutan. We lose the honor, the dignity. We lose the respect of human life. Mando sa mga gobyerno. Sige, mando sa mga gobyerno, abortion is legal. Sa Pilipinas, ambot illegalize man kuno nilang abortion. Mo na ni kay problema. Illegalize ang abortion sa Pilipinas. Di kung mauna, mas mudaghan ang mga kiaton o kiatang. Kay pwede raman di ay, nga na diha. Naamang gani musipyat, nga kanang naamang gani mangawat, bisag wala pa kuan, wala pa legalization of abortion in our country. Oh my God.
Mao ni karon ang atong tan-awon na how much sins we committed, not just as individuals but as collectively as a country. How much sins we committed against God, the giver of life. Kay kanabit ang abortion, abi ni mo ikaw tag-iyaan ang kinabuhi nga nas imong taguangkan. Dili ikaw tag-iyaan na. Pasalamat kani ka ang inyong gibuhat nga kinawat-kawat, ang inyong gibuhat nga mga dili maayo pauntana, wa pa sa insaktong panahon, gipanalanginan gyapos Ginoo, unya ang inyong panalangin inyo pagyupatyon. Uy, mao ni dili kaayo sa maayo. Mao ni nga what we can expect, the wrath of God, ang kasuko. Ngano man kinabuhi gud na only God is the owner of life, the source of life, and only God has the right to dispose of life the way He wants it to be. But atong giilog ang katungod sa Dios, ang atong mga magbabalaod, they wanted to get this power for them. And by doing that, they became gods by themselves. And we who adhere to their philosophy in life that abortion should be legalized, or abortion is legal, is okay, we adhere to an idolatry. They become our gods because we listen to these people in power rather than listening to God, the author of life. So whoever approves abortion and whoever supports abortion, don't we realize that we are having our own gods? Because it's only God who can dispose life, but we listen to these politicians, to these people in power, mandating us to legalize abortion, to kill, allowing the mother, the father to kill, allowing the nurses, the doctors to kill the baby, the innocent babies. Then we are having our gods because we listen more to these people than to God, the author of life. And what can we expect in the Philippines? We expect more blessings or we expect more calamities to come? Read the Bible. Kung saan naas Biblia, you are given the power to choose blessings or calamities. When doing so, when favoring abortion, we are opting calamities rather than blessings. Kailan pa ba nagiging blessing ang pagpatay sa mga inosenteng kabataan? It will never become a blessing. Intentional killing of these children in the womb is never justified by any reason. Mao na nga, mangurog unta ta sa atubangan sa Dios. Mangurog ta sa kahadlok atubangan sa Dios. Mabuto nagingon, the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Now, we are not anymore wise. Gano man. Because we do not fear God. We are not anymore wise. We become foolish people. Ngano di ay? Wala naman ta mutahod sa Ginoo nga tinubdan ni ana. Mao na nga i-push nila gayud sa Pilipinas. Abortion should be legalized. Kaya may na po sila nga, kita na lang siguro ang way abortion sa tibuok kalibutan. Ngano di ay, kung kita na lang nabil ng way abortion, di pa kaana nga unique ta. Kamo na ito tanawon ba nga, because of mga erroneous philosophy in life, we want this abortion to be legalized. Now, you disrespect your God. And most of these people belong to the Catholic Church. Oh my God. Most of these people belong to the Catholic Church. And what we can say on that? Mo na dako kaayong lihukunon sa ato sa evangelization. Mo na nga kung di pa gani mo ready, moatubang sa bunga sa inyong gugma, ayaw sa pag-una-una. Kung ang inyong kuan apoy mangumpisal sa ako dinha nga daghan na kuno silag anak nya, kung daghan na mog anak, pugni po ng inyong UWAG. Pugong ba kanang kumbaga pagpuasa pod, Ginoo ko ay Ginoo. Di mo po makamao mo puasa pagpuasa pod mo. Puasa mo gani ming mga pare, kamo pa ba? Ang tanawa, kamao gani ming puasa, kamo pa ba pagpuasa pod mo
na kana bitong ang kita magigawngan sa atong kanang kailibgon, wa na tay kusog apan kung ikaw gikontrol, gidisiplina nimo imong kailibgon, you are the master of yourself. Bahat kung ang kailibgon maoy nagmando nato, we are a slave to our human desires. So mga igsuon, pag kanindot mamalandong metotano, ninyos inosentes, pila na kabata, nya na pa ito mabalitaan, bisan sa ato dinhi, na ibilin sa basurahan, ang uban ibilin sa pultahan sa simbahan, isod karton, ang uban dito ilabay na lang, una buhi para pagyud ang bata, mamaukayan sa mga pulis o sa mga scavengers, pagkanuoy kaayo. Imagine kung ikaw kuno to gilabay si imong nanay, malipay ka ba? Kita wa ta kasabot sa pagbati sa bata. Kay wa man nato gibutang ang atong kaugalingong pagbati sa bata. Kay pagtan-aw nato sa bata, you are not needed in my life. Go away. Pero sa pagbuhat, you are welcome in my life. Oh, tus kalami kaayo. Pagkahuman di ay, pag mahuman katagbaw ang kalami, ilabay man di ay ang mga bunga sa pagpalami-lami. Busa mga igsuon, kung dili mo ready magpalami-lami, ayaw sa mo pagpalami-lami. Kung dili mo ready nga mo atubang sa kanang bunga sa kalami-lami, ayaw mo pagkinawat-kawat. Puasa una. Pag tinanaway lang una, para di matintal, piyong ang mata. Nganong matintal magid mo? Mudako mo pud ang mata mo, tanaw na magpakiyot-kiyot, magpaana-ana. Ang isa po kay nakilig, hoy, intaon, Ginoo sa kalibutan, Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay, atong ampingan nga kining sa kasagrado aning buluhatuna ba, unya sa kasagrado sa kaakuhan, ana. So mga igsuon, pagpuasa lang una. Kung di undag puasa, sige, saan naman, kaligo sa dagat. Or pagbukbo sa imong kaligon o sa kagalon nga ice water, grabe di na mo kupos nga kailibgon. Kupos na oy. Mao na tan-aw ba nga usa may pamaagi, wa mo ta maghimo og pamaagi to counter our tawhanong kailibgon. Ang ato misakay matos tawhan mo nang daghan kaayong mga unwanted children kuno, ang nadaghan nga kanang gitawag nga untimely babies, gitawag daghan mga ingon nga, oh my God, natawo man ka nga wa man ka na mo gituyo, kasakit anak no, na ako'y usa ka parokyano. Ingon siya nga, kini pader kining bataa, wa man gyud namin intention nga buhaton ni siya. Una nga anak makaana na mo na sipyat man gito pader, unya kasakit ana no ang bata makadungog ba nga sipyat man ka, you are not intended nga mataw ka, you wa na mo gi-intend nga mabuhat ka na mo nga. Mura bag accidental lang ba? Sakita pod ana, ang kasakit sa bata psycho-emotionally speaking, dako kayo na siyag sakit. Wala oy, pagta. Mao na nga mga igsuon ato ginang ampingan. Mga bata atong ampingan. Kung di nagyud mo makahimo pag atubang sa kaakuhan, ipanghatag sa mga institutions, ipanghatag sa mga tao nga way anak. Daghan yung kaayo na kinahanglan og bata o na ikaw gigasahan kag bata imurang pasipad-an paskang paita ana no. Mao na nga ang Niños Inocentes karon nag-challenge nato nga to defend the defenseless, to speak up for the voiceless in our society. Manindog kitang tanan